Okay. Kuya Arman. Okay, let's pray. Great is your faithfulness, O God. Thank you for gathering us again. Salamat Ginoo sa higayon nga imong gihatag kanamo pag-usab. Aron nga kami mag-dinisgay sa usab-usab pinaagi sa imong mensahe. Salamat Ginoo ng teknolohiya nga pinaagi ini kami magkakitaay. Minsan asa kaming dapit sa kalibutan. Salamat Ginoo na kami ni orasa asa man kaming dapit sa kalibutan kami adunay higayon nga kami magkakitaay sa usa-usa magkakitaay o magkakita sa among kahanawa sa usa-usa. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa na imong gigamit aron nga kining maong puluhaton magpadayon. Salamat Ginoo sa mga tao nga imong gigamit ug salamat sa kadasit sa matag usa. Kami nag-aampo Ginoo uban sa among mga kausanong kasing-kasing nga ikaw magpadayon sa pagpakig-uban kanamo. Magapadayon sa pagpalig-on kanamo sa among pagtuo pagsalingan kanimo. Ginoo, ikaw ang among Dios nga maluluyon, mahigugmaon o mapinasayloon. Busa niini kayo na kami nagalaod sa imong makanunayon nga pagpakiguman kanamo. Your faithfulness, O God, great is your faithfulness. Salamat Ginoo sa higayon. Among ihangyo Ginoo ang imong pagpadayon sa pagpakiguban kanamo, pag-andam sa among mga kasing-kasing sa among mga panghunahuna alang sa imong mga pulong. Panalangin usab ang imong alagad nga mao'y magadala sa mong mensahe. Noong ta ang mga butang na among mapakalinhugan, mapuga pabilin kini sa among mga kasing-kasing ug mao'y among mahimong kabayan aron nga kami makapadayon usab sa among pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo sa matag usa ug nagalaom usab kami nga ikaw usab panalangin sa among mga kaigsuonan nga wala karon kinanhi na tiguban kanamo. Unsa man ang ilang kahimtang karon, asa man sila karon Ginoo, among gihangyo ang imong makanunayon usab nga pagpanalangin kanila. Gahi kami sa kanunay, una kami, usaha kami sa imong langitin nga gugma ug kining tanan na mong gisalig pasalamatan sa ngalan sa bugtong nga luwas Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat. Karong butaga padayon ang ato ang discipleship series nga pagadumalahan ni Pastor Louie. Just for today, medyo maikli or ubo lang atong time. Wala na tayo intercessory prayer. Bim, But patayin mo. Bim. hopefully next week, ma-discuss nato in detail ang atong transition para sa CIC. But take it away, Pastor Louie. Alright, so klaro po ba yung boses natin dyan? Thumbs up po tayo. Klaro kayo. Okay, so ayan, gamay ra tong panahon, gamay ra tong oras, pero ano na to, paspasan na lang na to. So meron kong i-share na word ni Lord dito sa Proverbs chapter 24 verse 3 to 4, the Passion Translation. Ganito po yung pagkasabi: wise people are builders, they build families, businesses, communities, and through intelligence and insight, their enterprises are established and endure. Because of their skills, leadership, the heart of the people are filled with the treasures of wisdom and pleasure of spiritual wealth. So, grabe yung word ni Lord dito sa Proverbs chapter 24, verse 3 to 4. Sabi dito, wise people are builders. Ano po yung dapat po nating i-build? Number one, makikita po natin dito sa verse, we build families, we build businesses, we build communities, and then intelligence, insight. So, ang word ng ating Panginoon na makita po natin dito na dapat po bilang isang nagsiserve kay Lord, bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon, dapat po we are wise to build people. Mag-build po talaga. So, kay Duterte dati, build. So, sa atin sa church, dapat po mag-build po tayo ng family,
Kasi po ang church ay nagpapakita po yan ng isang pamilya. So pag hindi po nag-start sa nanay sa tatay, hindi po magiging progressive yung church. So that's why we build families, then businesses. So dapat po yung business po ng bawat member sa loob ng church, konektado po siya sa vision ng ating Panginoon. Kasi I do believe na ang ministry ay may kalaki po talaga na money. Kasi po, kailangan po natin makabili tayo ng pambili natin ng Lord's Supper, pambili po natin ng lahat. Ako po niwala doon na kailangan po ng pera. So dapat po makapag-build po tayo ng mga members na merong mga businesses and then communities. Napakalaga at napaka-importante na we are connected sa community and then pagbabago po itong isang tao na ito, siya po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Dapat po maintindihan po natin na ito po para po sa expansion ng glory ni Lord. So ngayon, katulad ng itong Sabado, na sa campus po namin, nagkakandak po kami na lahat po ng amin pong ginagather ng mga student sa isang leaders, limang kaluluwa yung invite niya. So dalahin po namin ngayon sa McDo. Sama po sa prayer. Ito po, lahat po yan, babae muna lahat. So next Saturday, lahat naman na lalaki. So hindi po namin pinagsabay yung babae at saka sa lalaki. Kasi po, siyempre kabataan, baka po mangyayari ay imbes evangelism, evangeligaw na po yung mangyayari. So that's why, clarity of the vision. Ito po ay yung cycle na ginagawa po natin dito sa sa church po natin. Okay? So, clarity of the vision, ito po yung gusto ko pong makuha po natin po mga kapatid na kailangan po pag malinaw yung vision sa bawat believers, sa bawat nagsiserve sa ating Panginoon, dapat po maramdaman ng mga bago, mga first timer, second timer, third timer, at saka fourth timer. Dapat po maramdaman po dito itong bilong sila. Kasi po isa po sa bakit po bumabalik-balik ang mga tao sa SM. Kasi po pagpasok pa lamang kahit po ay mag-CR ka lang sa loob ng SM, pagpasok ko pa lang security guard, good morning po. Tapos pag lumalabas na galing sa loob, sasabihin pa welcome. So ibig sabihin po yan, bilong po sila. So dito po meron akong apat na bagay, dapat po bless, care, serve and show kindness. Dapat po, dito po natin makikita na bilong sila, dapat mabibless sila sa loob ng church. Dapat ang church welcoming siya. Hindi po pang taboy. Dapat po ang church ay talaga po mararamdaman nila na welcome sila sa loob. So, ako po si Luis Silagan, ako po si Elder ganito, ako po si Dino San. Thank you so much. And then, pagkatapos po ng church sa amin dito, sino po nag-invite sa kanya, magpicture-picture po yan sila dun sa stage, mga ganun. So, para po mararamdaman. Sila naman, nung mga nag-invite sa kanya, yung mga core leaders o mga cell leader po, mga kaibigan, hindi pa yan magsipag-uwian. Pupunta po yan sa karinderya, kumakain sila, sama-sama sila doon. Sapagkat ipapakita po talaga, bilong siya. Hindi po siya ibang tao. So, bless, care, ingatan mo siya, and then serve. So, ito lahat na ginagawa po natin sa isang beginners, sa isang pong first timer, yung bless, care, serve, and show kindness. Later on, moving forward, after 3 months, itong in-invite mo, dapat may timeline siya. After 3 months, ito naman yung gagawin niya naman uli. So, dapat makuha po ito ng bawat believers na bilong po sila sa loob ng church. Okay? So, dito sa belongingness, dapat po madidevelop itong building real relationship. Tingnan po niyo po yung relationship kung spelling, naka-highlight yung yung naka-highlight, yung naka-kulay red siya. Dapat po totoo talaga. Totoo. Kasi po, marami pong mga tao na hindi totoo talaga ang pakikitungo. So that's why, um, second, wala na. Hindi na bumabalik yung mga first time. Kasi po, hindi nila nararamdaman yung totoong relationship, totoong Kristiyano, totoong bilong sila sa loob ng church. Yun po ang dapat po nating matutunan. So, pagkatapos po na mabilong po sila, dapat po yung believe, halimbawa, yung doctrine po natin ng Church of Christ,
So hindi lang po sa church po lang maituro po yan. So dapat po maituro po yan. Doon pa lang sa sa cell group, sa Bible study, naituro na yan. Naituro na hindi na kailangan pang abutin po yung Sunday bago pa maituro yung doctrine. So teach them how to live. So tuturuan po natin sila paano po magiging Christ-likeness. So yun po, pag bilong na sila, hindi ka na po mangangamba at hindi ka po ilang sa kanila to share yung kung sino ba si Christ sa buhay po natin. Okay? So, meron po mga katanungan po yan. Halimbawa, ang tanong po doon, bakit po namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo? So, marami po mga basic question na hindi natin alam. So, ang sagot po niyan ay dahil po sa ating mga kasalanan. Pangalawang tanong, dahil po yung napako si Christ o nabayupay si Kristo sa krus sa Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan, ang pangalawang tanong, saan na ngayon yung kasalanan po natin? Ang sagot po niya, yung kasalanan po natin nandun na sa cross. So ganun po yung mga question and answer po natin doon sa mga bago. Nandun na po sa cross. So ngayon, kung nandun na sa cross yung ating mga kasalanan, saan na ngayon si Kristo? 'Di ba? Napako doon si Kristo sa cross, saan na yun si Kristo? Ang sagot po niyan, si Kristo ay dapat nasa puso po natin because we are the temple of God. So ngayon, pag last na tanong, bakit mo naisabi na si Kristo ay nasa buhay na po natin sapagkat yun po ay nakasulat sa Biblia. So dapat po malinaw sa atin po yan, instruction po natin sa word ni Lord at who is Jesus Christ, sino po yung foundation ng church, dapat po si Christ. So dapat po malinaw sa atin yung word na believe, teach them how to live in Christ. And then yung life class, sabi dito yung life class po namin dito sa Pinugay, naggagawin po talaga ng buhay na yung life na may class na may life. Ibig sabihin po, hindi po putsugin yung pagiging Kristiyano. Hindi lang po nabisitahan ni pastor magtatampo na. Hindi lang po na-chat-chat ni pastor magtatampo na. Walang Kristiyano na ganun. Ayawin, iyakin, matampuhin. Grabe, ang tagal-tagal mo na sa church, ganun pa rin. So dapat po makapag-develop tayo ng mga leaders to produce leaders. Yun po ang dapat po nating ginagawa natin dito. So ngayon, pagkatapos ng believe siya, dapat po become. Teach them how to live. Kanina sa believe, teach them how to live in Christ. Yun po, tuturo po natin sa kanya yung faith, okay, hearing, yung 5 steps of salvation, ituturo po natin sa kanila yun. Kasi po, napaka-importante kasi hindi po siya di mo siya matutunan, teach them how to lead. Ito na po yung mag-open cell na po sila, mag-campus na naman sila. So, isipin mo sa loob ng church, go and make disciple talaga. Yun po yung mandate ng ating Panginoon. Kasi po, dalawa lang yung command sa New Testament na makikita